Salam Friendship. So I am so excited to share sa inyo yung unpacking ko ng mga seeds. Actually, more on rare vegetable seeds tsaka mga edible flowers yung mga binili ko. And ilalagay ko na lang yung link sa comment section kung saan ko nabili. Sa Orange app lang to. But anyway, I am so excited kasi usually talaga gusto kong magpatubo ng mga or mag-alaga ng mga plants na mga rare, yung especially vegetables kasi gusto kong matikman yung mga lasa nila, gusto kong mag-invento or mag-come up ng mga recipes using them. Tsaka, syempre, para mapakita ko na kaya naman natin na mag-produce or magtanim ng mga ganitong klaseng vegetables, hindi lang sa ibang bansa. Kaya, ini-encourage ko rin yung ibang mga tao, especially yung mga mommies like me, na try nyo rin to grow your own food. In fairness naman, napakadaming health benefits. And also, hindi lang sa health, sa mental din. Sometimes nga, nakakapag-stay ako sa garden ng mga 2 to 3 hours, hindi ko namamalayan yung nararelax yung utak ko, yung mga ganon. So, isa rin yun sa mga benefits ng gardening. And also, huwag na natin isipin yung wala kang green thumb kaya hindi ka makakapagtanim or hindi ka makakabuhay ng halaman. Lagi kong sinasabi sa mga friends ko na gusto mag-try ng na magtanim is that for me hindi totoo yung green thumb. It's just that you have to research, you have to study the plant. Kasi ako naman noon, hindi rin ako nakakabuhay. Like, marami rin naman talagang casualties, marami rin mga namatay na halaman sa akin. So, what I do is, I do research din kung paano sila alagaan, kung anong type ng soil ang gusto nila, yung sunlight. So, kaya wag kayong ma-discourage na sasabihin nyo wala kayong green thumb kasi namatayan kayo ng plants. No, it's just that hindi nyo inaaral kung paano yung gagawin nyo. Like for example, too much water, tapos o kaya minsan hindi maganda yung soil, yung mga ganon. Sa mga gusto naman mag-start ng small garden or growing your own food, I suggest na ang bilhin nyo or ang mag-start kayo sa mga seedlings kasi matagal pag seeds at saka pag seedlings, masusubukan nyo na. Like, masusubukan nyo na kung ano yung gusto ng plant na yon, at saka kung saan siya nabubuhay, kung ay makakapag-research na kayo. So, in that way, mapapractice nyo na. Alam niyo, parang mag-experiment na kayo at mag-get used to it na kayo. Parang ganon. So, mas okay kung bibili kayo ng mga at least 2 seedlings para if ever na mag-failed yung isa, meron pa kayong isa. So, for example, alam nyo na yung nangyari dun sa isa na too much watering, ayaw nyo ng sobrang water. So, hindi nyo na gagawin sa isa. Yung mga ganong bagay ba. And also, mas maganda kung ang bibilin yung mga seedlings is yung mga talagang kinakain nyo. Like for example kami, malakas kami sa tomatoes, ganyan. So yun yung mga, doon ako talaga nag-start sa tomatoes, yan. Tapos sa mga sili, kasi kailangan namin yun, diba, sa mga sausawan. And also yung kalamansi, yan. I have my kalamansi sa, sa pot, sa paso lang. And I think, mga 5 years na sa akin. And siya talaga, hindi siya nawawalan ng bunga. So minsan na lang kami bumili ng kalamansi pag kailangan ko ng marami. Pero mga 1 to 2 something na kalamansi. If sa sausawan lang, hindi na kami bumibili. So that's it for this video. And also, I just want to flex my strawberry plant. So binili ko lang to ng runner. So dito na siya nagbunga talaga sa lowland. Particularly dito ko sa Taguig. And anyway, it's just a proof na hindi lang sa malamig sila nabubuhay. Possible din sila dito sa atin. Kaya yun lang. Shukran for watching!